The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alam niyo po, pinag-usapan po natin for the whole week po yung about servanthood, yung pagsisilbi po no, na selfless at focus po ay ang pagsilbi sa Diyos at sa kapwa. Ngayon po, ito po yung pinakamalaking ehemplo, pinakamagandang ehemplo ng servanthood, si Jesus, wala nang iba. No? Sa Mark 10:45, sinabi po rito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Sabi po rito, kung meron man tayong gustong makita na dahilan, bakit ba ako magsisilbi? Bakit ba ibibigay ko yung buhay ko para mag-serve sa Diyos at sa ibang tao at hindi para lang sa sarili ko? Well, ang magandang ehemplo po ay si Jesus mismo. Si Jesus po, tinawid niya yung langit, mula langit papunta sa lupa. Ganun po yung pagmamahal niya. Tinranscends niya yung distance. At hindi po siya dumating na pinanganak bilang prinsipe, hindi siya pinanganak bilang bilyonaryo dito sa lupa. Pwede naman niyang pinili yun, ano? Pero pinanganak siya bilang anak ng karpintero, pinanganak sa sabsaban, and then lumaking mahirap. And for one purpose lang po, para tayo matubos sa ating mga kasalanan. The greatest act of service po ni Jesus when He served His Father. Sabi niya, "I came to do the will of my Father." At sa pagsiserve po niya sa Father, okay, ang nangyari po noon, naging implikasyon po noon, dahil gusto niya ma-please yung Father, dahil gusto ng Father po maligtas ang kanyang mga ligaw na anak, tayo po ay naligtas. So yung pag-serve po ni Jesus, He even served God until death. Kahit ang buhay po niya, ibinigay niya, His life, para po pambayad sa mga kasalanan natin. Kaya po, next time po na ma-feel nyo na parang ang buhay nyo ay para lang sa inyo, iserve sarili nyo, magkamal ng kayamanan para sa sarili nyo, isipin nyo po, si Jesus nga anak ng Diyos, hindi niya pinili na magkamal o magkamkam para sa sariling kapakanan, kundi maglingkod sa Ama para mapaglingkuran din yung mga tao by serving the people by giving His life as a ransom for many. Kinailangan po ni Jesus na mamatay sa krus upang mapagbayaran po yung ating mga kasalanan dahil hindi po natin kayang pagbayaran ang utang na mayroon tayo sa Ama sa Langit. And only through the death of His Son, yung sinless po na buhay ni Jesus, siya lang po ang pwedeng magbayad ng mga utang na dapat tayo nagbabayad. At ang kabayaran nga po ng kasalanan ay kamatayan, which is hell. Hindi na po tayo ngayon mapupunta sa impyerno kung tayo po ay magbibigay ng ating pananampalataya sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, again, gusto ko lang po kayo encourage this week po ay lumipas. Hanap po tayo ng pagkakataon. Sino bang pwede kong pagsilbihan ngayon? Meron akong ekstrang lakas, meron akong ekstrang resources. Paano ba ako makakapagsilbi sa kapwa? How can I add value to someone else's life? Paano ba ako makakatulong in any way, small way, big ways? Huwag tayong mag-isip agad ng big time mentality sa small ways lang. Sa kapitbahay mo mamaya, ano ba pwede mong itulong? Madumi yung damo, maraming damo sa paligid. Ate, damuhan ko na yung pagiligid mo, madumi. O, bakit mo gagawin yan? Wala lang po tayo, nakarinig ako ng preaching, mag-serve daw sa kapwa. Small ways lang po. Tulungan natin yung mga matatanda, tulungan natin yung kahit sino po. Hanap tayo ng ways on how to serve. Use our energy, time, talent, treasure to serve others. Because si God, pinadalang kanyang anak upang mapagsalbihan din tayo at maligtas sa ating mga kasalanan. As the end, Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Panginoon, maraming salamat. Tinawid niyo po ang langit papunta sa lupa upang kami maligtas. Lord, sinerve mo, Lord, ang purpose mo pagdating mo rito sa lupa. At yun ay ang maligtas kami sa pagsisilbi mo sa Ama sa Langit. Lord, salamat dahil yung pagmamahal mo ang nagbigay daan upang kami maligtas. Hindi na kami makaka-experience ng eternal death dahil we put our faith in the finished work na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pagsunod sa Ama, kami po ay naligtas.
Dinadalangin namin ngayong weekend na to, Lord, na parating. I-bless niyo po ang bawat isa, mga may karamdaman, may mga namimighati, Lord, sa may maaaring nawalan ng mahal sa buhay, maaaring emotional or physical, Lord. I-bless niyo po at sustain niyo po ang kanilang mga pangailangan. Salamat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin. Sa Daily pangalan Brad ni Jesus. Devotions. Amen. Amen. Today's Amen. reflection with Pastor Jeff Eliscopides.